Good day po mga kaboss amo. Welcome sa ating YouTube channel. For today's video ay magdi-DIY po tayo ng carburetor na diaphragm type. So una po is alisin natin tong mga screw. Dalawa lang po yung screw dito sa ibabaw ng ating carburetor. Ayan. Pero itong isang screw po na to, medyo nahirapan ako tanggalin dito. Kasi para po siyang maano na po siya, bibilog na po siya. Kaya gumamit na agad ako ng pangmalakasan na magnetic screw. Yan, plyman po yan mga boss. So gamitin na natin agad para hindi natin masira yung tornilyo. Para pwede pa natin siyang ibalik. So after nyan, matatanggal natin tong pinakatakip ng ating carburetor. Tapos yung spring. Tsaka po ito yung needle or yung karayom ng ating carburetor. I-check po natin tong rubber na to mga boss. Dapat po wala siyang butas. So pag nagkabutas po siya, palitin na po agad yan mga boss. Hanap agad tayo. Kasi hindi po gaganda yung performance ng motor natin. Pwedeng maging palyado po siya. So after nun sa ilalim naman tayo. Yan, gulatin lang din natin yung mga tornilyo. After nyan, pwede na po natin siyang gamitan ng magnetic screw. Plyman. Yan mga boss. Mura lang po yan, makakabili kayo yan sa mga gusto mag-DIY. Ayan nga pala mga boss, sa mga gusto mag-DIY, i-subscribe nyo po yung YouTube channel natin. Yan, marami po kayong matututo dito. Matututunan ng mga diskarte or mga DIY sa mga motor. Pag non-pro pa lang po kayo mga boss, pwede po kayo dito sa channel natin. Okay, so apat po yung tornilyo natin yan mga boss. So aalisin po natin yan. Ang apat na yan. Ito na rin yung ginamit ko para sure na hindi mabilog yung mga tornilyo. So after nyan mga boss amo, yan, matatanggal na natin yung pinakatakip dito po sa ilalim sa part ng ilalim ng carburetor. At dyan na natin makikita yung mga parts ng carburetor natin. Like yung floater natin, float valve, jettings, at iba pa mga boss. Yan. So, eto gagamit na naman tayo ng diskarte dito. Kailangan may pako kayo na maliit or nail na maliit. Tapos, yan. Pupukpukin nyo po yun kasi masikip po dun para matanggal nyo yung pinaka-pin ng ating floater. Okay, so pag natanggal natin, makuha nyo na yan yung floater. Tapos yung float valve. So, pag overflowing, i-check nyo lagi yung float valve na yun mga boss. Baka hindi siya lumalapat dun sa butas. Kaya hindi niya nasasarado yung ating gas. So, ayan, tinanggal ko na nga yung jettings. Yung main jet, ayan, mamadali ako dyan mga boss Ayan, tapos ito naman yung slow jet. So, main jet para yan sa minor natin. Ay, sorry. Main jet para yan sa daloy ng gas. So, pag umahagok-hagok, baka po yung main jet natin may problema, barado. Pag slow jet naman, ayan yung tinatanggal ko yung maliit. Ayan, slow jet. Para naman po siya sa sa minor natin. So pag nawawalan tayo ng minor, possible po na barado rin po yung ating slow jet. Kailangan po kasi maganda yung flow ng mga gas para smooth rin yung andar ng ating mga motor. Okay, so alisin naman natin to dito sa gilid yung air fuel mixture screw. Yan, dyan po tinotono. Air fuel mixture screw. Okay? Yan, may spring po yan. So, kailangan hindi mawala. Ayan. Tapos may washer po doon, tapos goma. So, sa pinagtanggalan ng ating air fuel mixture screw. Ingatan nyo po yun na mawala. Okay, so alisin na rin natin dito yung hose. Yan, yung gas hose natin. Tanggalin na rin natin para pag binugahan natin ng compressor yung mga butas, smooth yung paglabas ng mga gas. Ayan, so setup lang natin yan. Tapos sinesetup ko lang yung ating compressor. So yan mga boss, na-setup ko na yung compressor natin. Okay. So kunin natin yung mga jettings. Ito yung dalawang jettings natin. Slow jet tsaka main jet. Slow jet yung maliit, main jet yung malaki. So yan yung mga lilinisan natin na dapat masisilip natin yung butas.
So, unahin na rin itong slow jet kasi importante rin to. Dapat meron kayong pangsundot dito sa slow jet natin kasi sobrang liit po ng butas niyan. So, pwedeng mga throttle cable, clutch cable, pwede yun mga boss. Tapos puputulin nyo lang. Then papalabasin nyo lang yung mga wire. Yung kasi mga boss, matitigas po yun. Yan. Tulad niyan mga boss, oh. Sinusundot ko lang yung loob ng ating jettings. Yan, importante yan para mawala yung bara. So ito, medyo barado pa lang siya, hindi pa siya yung talagang malala. Meron dito talagang hindi nyo mapapasok yung pangsundot nyo. So gagamitan ko lang siya mga boss ng mga simpleng tricks. Yan. Inihipan ko siya gamit nung bibig ko para sigurado ako na wala na pong dumi dun sa loob. So yan, yung nakita ko po na wala nang dumi sa loob, all goods na. Ito syempre magpapakita muna tayo para naman sabihin nyo na legit yung ating channel. Na ako ulit to mga boss. Kasi medyo matagal tayong mga na hindi nakag-vlog eh. Ito guys is latest po to. Latest tong video na to. Kahapon lang. Ay ngayon lang pala. In-edit ko rin agad siya. So ngayon ay July 9. Yan, July 9 na ngayon. Huwebes. Then, ito yung kasi mayroon kasi ako nalinis na carb. Kaya ito, blinag ko lang siya. Yan, so yan mga boss. Nilinis ko na siya. So, ano natin? Paparinig ko sa inyo yung buga ng compressor para naman maganda-ganda. Dun lang nalungkot. Kaya ako pala nasabi yun mga boss kasi umulan ata nung time na to. Kaya sabi ko, yun lang. Yan, kasi medyo alam niyo naman mga boss, maulan na ngayon. Tuwing hapon is nag-uulan-ulan na ng malakas. Okay, so balik tayo dito and binalik ko na po yung pinakatakip ng ating carburetor dito sa ilalim. Ayan, so smooth na lang yung paghigpit ko sa mga tornilyo, hindi na yung sobrang higpit mga boss. Kasi yung kanina kasi, ano yun, original na paghigpit yon sa kasa pa. So ako naman, yan, sakto na lang mga boss, hand tight lang para hindi naman mahirapan yung magbubukas sa susunod pag binuksan ulit. Okay, so ibabalik ko na rin tong karayom. Hindi pala nakita sa video ko, medyo nakababa yung camera ko mga boss. Yan, pero tutuloy ko pa rin mga boss. Ayan o. Tapos ilalapat nyo ng maganda yung rubber mga boss. Dapat lapat na lapat siya dun sa carburetor natin. Dapat walang maiipit pag binalik natin yung takip. Okay? So after nyan, after nyo ma-check yung rubber, balik nyo na yung spring. Huwag nyo kakalimutan yung spring mga boss. Minsan ako nga nakakalimutan ko yung spring eh. Tapos syempre yung cover, ibalik nyo na. Tapos, ayan, hahawakan nyo yung sa bandang gitna para hindi umipit yung goma doon sa loob. Okay, para nakapix siya. Yan, ganyan yung gagawin nyo dyan mga boss. Tapos ilagay nyo na tong dalawang tornilyo dito. Magkabila. Tapos, yun ganun pa rin mga boss. Hand tight lang din. Huwag tayong sobrang gigil sa paghigpit. Okay, so, ayan mga boss, matatapos na pala tayo agad. Sana mga boss, may natutunan kayo ngayong araw sa aking vlog. Huwag nyo kalimutan mga boss na i-share yung video natin. Tapos, pengi rin po ng isang like lang mga boss. Siyempre. Okay mga boss, hindi pa pala tapos yung video natin. Nabidyoan ko pala kung paano ko ibalik itong carburetor dito sa motor. So, papakita ko na rin sa inyo kung paano. Una, ikakabit natin tong cable. Kasi importante ito dito. Naunahin natin. Kasi kapag nasalpak na natin ito dun sa manifold, mahirapan na tayo dyan ilagay yung cable.
Ito palang motor na to mga boss, hindi ko pala siya mapapaandar ngayon kasi sa pag-check ko sa kanya, loss compression din siya mga boss. Kailangan kong buksan yung makina. So hayaan nyo, ibablog ko na lang to kapag pinagawa na to ng may-ari. Kapag pinatuloy yung paggawa dito. Kasi gagastos siya dito mga boss. Kasi sobrang ingay doon ng makina nito. Then, ano daw, parang natuyuan siya ng oil. Kaya ingatan nyo yung mga motor nyo mga boss. Huwag nyo hayaan na matuyuan ng oil. Tapos, kapag may leak yung mga motor nyo, agapan nyo na agad. Pagawa nyo na agad. Kasi, minsan doon natin nakakalimutan na may leak pala yung motor natin tapos gamit tayo ng gamit. Hindi natin namamalayan na wala na palang oil yung motor natin. Danas ko na yan mga boss, ilang beses na akong munti ka na masiraan ng makina dahil sa pagpapabaya ako sa mga leak sa mga makina natin. Pag may leak ng oil, pagawa agad natin mga boss. Huwag na natin patagalin. So ito kasi nangyari dito is natuyuan nga ng oil tapos ayun, maingay daw yung makina. So ayan, sigurado ko dito mga boss ang magiging sira nito. Yung kanyang block. Sigurado na gasgas na yung block nito. Tapos worst scenario mga boss, masira yung connecting rod niya, wag naman sana. Kasi medyo mahal pag bababa na natin yung makina niya. Sana lang, top overhaul lang tayo. Blackhead lang. Sana maayos natin to. Sa susunod na natin, pag pinagawa to. Nag-iipon pa kasi ng budget yung may-ari mga boss. Ayan. So, kung hindi to mga boss, yung barbula may singaw. Yun ang palagay ko dito sa intake kasi hindi nagbubuga ng gas dito sa sa bunganga or sa bibig ng karburador. Hindi siya nagbubuga ng gas. Yung mga ginawa ko na ganito, may singaw yung barbula. Ayun. Susunod bubuksan natin 'to, papakita ko sa inyo. Sa ngayon, ayan, pinakita ko lang muna paano siya nilinis yung karburador kasi ayun muna yung ginawa ko. Kumbaga, troubleshoot ko muna siya bago tayo pumunta doon sa pinaka worst na mangyayari. Yun nga yung bubuksan natin yung makina. So, yun mga boss. Matatapos na pala yung video na naman natin. So, thank you nga pala sa lahat ng mga nanonood ulit ng video natin. Sana guys, supportahan nyo ulit ako, Non-Pro Mechanic, dito sa YouTube. Thank you so much mga boss amo. Yan, sana meron kayo natutunan ngayong araw at gagawa na lang ulit tayo ng sunod na video natin. Yun mga boss, God bless. Ingat kayo lahat. Yan. So, shoutout sa inyo lahat mga boss. Thank you. See you sa next vlog natin mga boss. Yan, tapusin na natin to. Yan o. Tapos na pala ako higpit ako na lang yung tornilyo. Yan, kailangan natin higpitan dito eh.